Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Congresswoman Camille Villar na tila baga nagsimula na ang panggigipit sa kanya mula nung in-endorse siya ni BP Inday Sara. Okay. Yung Prime Water na kumpanya ng kanyang pamilya pinapaimbestiga na. Tapos sinampahan siya ng complaint, vote buying daw siya. So lahat ito nangyari nung nandun na yung endorsement ni BP Inday Sara. Okay, so yung investigasyon sa Prime Water, sige na lang yon. Kasi kung totoo nga naman na hindi magandang serbisyo ng Prime Water, dapat imbestigahan. Kaya lang, noon pa sana. Bakit ngayon pa? Yung timing ba? Bakit nag-order lang ng investigasyon noong lumipat sa kabilang bakod si Camille Villar? Di ba? Nakakahalata. Okay, ang delikado yung complaint ng vote buying. Baka mamaya biglang ma-disqualified si Camille Villar. Bakit kailangan natin ang Camille Villar? Kasi may pag-asa siyang manalo. Kung mananalo si Camille Villar, ang laking tulong niya kay BP Inday Sara. Kailangan ni BP Inday Sara ng mga senador na mag-acquit sa kanyang sa kanyang impeachment trial. So, ito may good news po tungkol sa vote buying complaint na sinampa laban sa kanya sa COMELEC. Pina-explain siya show cause order. So, nagpaliwanag naman si Camille Villar. Ito, good news. Absuelto na po siya sa vote buying complaint. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kanyang kandidatura. Ito, si Crisette Laureta Chu, isa sa mga masisipag, matatalino at guwapa na DDS vlogger. Nag-post siya, sinare niya ito. Desisyon ng COMELEC. Basahin ko Panalo na po si Camille Villar. Republic of the Philippines, Commission on Election, Tramuros, Manila, Committee on Contrabigay. Dated May 7, 2025. So kahapon lang ito. Honorable Camille Aguilar Villar Genuino, Member House of Representatives, Las Piñas City. Okay. Reply to the answer to the show cause order. So, show cause order, nag-reply si Camille Villar, nagpaliwanag siya. So, ito na ngayon ang reply ng COMELEC. Dear Madam Villar Genuino, this has reference to the show cause order dated 22 April 2025, wherein you were given a non-extendable period of 3 days from receipt hereof to explain why a complaint for election offense and or a petition for disqualification should not be filed against you for vote buying. Okay, delikado ito. The Commission on Contrabigay received your answer to show cause order dated 22 April 2025 on 25 April 2025, wherein you denied having committed any violation of the Omnibus Election Code as the purported event mentioned in the show cause order occurred on 9 February 2025, which is prior to the start of the campaign period for senatorial candidates, which began on 11 February 2025. Also, you countered that the said event referred to is a promotional event of All TV2 network, where you were merely invited as guest. Several affidavits of attestation were likewise submitted to attest that the event indeed occurred on 9 February 2025 and was belatedly posted on social media on the reported date as 16 February 2025.
The Committee on Contribigay takes cognizance of your answer and considers it to have satisfactorily explained the circumstances surrounding the reported act of alleged vote buying. Upon evaluation of the evidence gathered, the undersigned deems the same insufficient to proceed to the filing of a complaint for election offense and or a petition for disqualification. For your information, Ticpesto R. Elnas Jr., Vice Chairperson, Committee on Contribigay. So, good news. Hindi siya masasampahan ng disqualification, petition for disqualification. Kasi, maganda yung paliwanag, ano? Yung complaint, nag-appear siya sa isang event, February 16. Kaya lang, yung actual na event is February 9. February 9, hindi pa nagsimula ang campaign period. Okay? Tapos, yung event na yon is tungkol sa promotion ng All TV2, yung network nila. So, wala, hindi related sa election. So, maraming affidavits na nagpapatunay na February 9 ngayon nangyari. Kaya, lusot na lusot. So, yung mga gustong dumiskaril o gustong ma-disqualify o gustong hindi manalo si Camille Villar, sorry na lang. Okay. So, sino ang pinakamalapit na kalaban ni Camille Villar? Tatlo silang naglalaban-laban eh. Yung latest survey ng Pulse Asia, Camille Villar and Manny Pacquiao tie 12 and 13. Number 14 si Senator Amy. So silang tatlong maglaban-laban. So kailangan ng konting push para masigurado manalo si Camille Villar, manalo si Senator Amy. At yung push na yan, let's pray na sana ang Iglesia ni Cristo ay i-endorse nila si Senator Amy at Camille Villar. Pag in-endorse nila yan, malaking tulong. Si Manny Pacquiao, pag hindi siya in-endorse ng Iglesia, alanganin na siya. Yung nag-endorse sa kanya, si ex-VP Leni Robredo, wala nang kwan yun. Walang asim. Wala nang masyadong kwan kay Leni. Ang malakas na endorsement is Iglesia. I think Jesus is Lord. Parang in-endorse din nila si Manny Pacquiao. But hindi sa inaano ko ang Jesus is Lord, as a Christian church, okay sila. Kailang hindi sila nagkakaisa. Hindi katulad ng Iglesia ni Cristo. So, congratulations, Madam Camille Villar. Sana manalo kayong dalawa ni Senator Amy. Sana tulungan nyo si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ihatag din sa sitio Paganan. Dito pa. Yan ba na ini pa. Kidel. Apat pa to sa kidel. Ano tagtagtaon? Kilo na sige. Sunod. Kidel. Kinil yan. Kinil. Ya pun yuda. Pero na minta tulong. Pero na si mo. Pero na. Selamat. Pero na si mo. Selamat. Sponsor tasin egit.
Salamat sa Kahit tingin mga pare ko pa rin sir. Pare sa tanay lang. Baka pare ka man sa palit yung hose. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na Mugero og dagko na kayo og buslot. Kaya among abo. Tulot na kayo. Salamat sa Ginoo. Karon ate, kuyaon sa inyong maistorya sa nahatag sa inyo ang yero. Unang-una nagpasalamat mi sa Ginoo nga natabangan mi ani og sa nag-sponsor nga hinaut unta nga magpadayon ang ilang tabang alang kanamong mga kabos. Oo. Salamat. Ikaw ya. Hindi na siya kabalo. Sige, salamat.